Kung nag-invest ka sa kumpanyang ito sa loob ng 23 years, tumubo na sana ang iyong investment ng 32 times. Kung gusto mong malaman kung paano ko nasabi ito, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa iyo. And again, congratulations. Ang tinutukoy kong kumpanya ay ang A. Soriano Corporation na isang holding company. Na ang pinakasikat nila na investment ay ang Phelps Dodge Philippines Energy Products Corporation. Ito ay nakafocus sa cable wire manufacturing and also ang Seven Seas Resort and Leisure Inc. So sila yung may-ari ng Aman Pulo Resort. At hindi lamang yun, itong kumpanya nag-invest din sa aviation, real estate, and education. Meron din silang investments sa equities sa Philippine Stock Exchange, may private equity fund, foreign currency dominated bonds, and offshore hedge funds. So overall, ito yung mga subsidiaries ng A. Soriano Corporation. As of 2022, majority na kanilang revenue ay nagagaling sa cable and wire manufacturing, which is nagkukonsume yan ng 69.9% and susundan ng holding na nasa 13%. Now, ang market cap ngayon ng ANS ay nasa 13.43 billion pesos, revenue na nasa 13.35 billion pesos, and earnings na nasa 1.96 billion pesos. Ang pinaka-latest disclosure nila sa kanilang earnings ay yung kanilang second quarter. Ang kanilang earnings per share ay nasa 34 centavo. So, mas gumanda yung kanilang performance compared sa second quarter of 2022 na nagkaroon sila ng loss ng 65 centavo. Ang revenue nila naman ay tumaas ng 113% at nakakuha sila ngayon ng 3.12 billion pesos. So, yung pagtaas na kanilang profitability because of higher revenue. So, over the past 3 years, ang kanilang revenue ay umangat ng 26 compound annual growth rate and nag-average yung kanilang revenue dito ng 10.6 billion pesos. And in comparison sa kanilang pinaka-trailing 12 months, mas maganda yung kanilang piniperform ngayon. And also, likewise sa kanilang 5 years and 10 years na average revenue. And may projection sa kanilang revenue pagdating ng 2024 ay nasa 16 billion pesos. So for me, ito isang indication na continuous pa rin na mag-i-improve ang kanilang revenue. And over the past 3 years, meron compound annual growth rate ang ANS sa kanilang net income na nasa 157%. Kasi kung titignan natin yung 2020 nila, halos sobrang baba compared doon sa kanyang 2022. However, kung titignan natin yung pattern, may taas, baba, taas, baba, taas, baba because of their nature ng kanilang investment. Meron silang wire and cable, resort, operation, meron silang investment sa equity market kasi yung mga investment nila medyo volatile talaga yan. For example, especially nung nakaraang pandemya, labis na naapektuhan ito because of their resort operation. Kaya nakikita natin sobrang bagsak ng kanilang income. And also, apektado din itong A. Soriano Corporation kasi kapag hindi masyadong maganda yung construction development, yung mga kumukuha, umu-order sa kanila ng cable and wire, apektado din yung kanilang income. Remember, majority na kanilang revenue ay nagagaling sa cable and wire. Kaya isa ito sa mga kadahilanan din kung titignan natin. Kaya nakikita natin dito na taas, baba, taas, baba, tataas, baba yung kanilang net income over the years. Ang kagandahan naman dito sa A. Soriano ay yung kanilang debt to earnings. So, 0 noong 2022. So, dito pinapakita sa atin na walang interest expense na kinikater itong kumpanya. And also, yung kanilang debt to equity ay nasa 0.8% lamang. So, nasa excellent performance yung kanilang financials. Now, dito sa kanilang pinaka-latest financials, ang kanilang debt to equity ay nasa 4.3%. Sobrang baba pa rin ito. And meron silang utang na nasa 1 billion pesos. Kung papasinin natin, ang cash available ngayon ng kumpanya ay nasa 15.72
billion pesos. Sobrang laki. And meron siyang equity na sa 23, total liabilities na sa 3.2 lang, at ang kanyang total assets ay nasa 26.3 billion pesos. Overall, in terms of financial health, nasa excellent category ito. Now, ito na yung dividend information ng ANS. So, kanyang current dividend yield ay nasa 9.1%. Meron siyang payout ratio ngayon na nasa 31%. Samantalang average industries ay nasa 1.3% lamang. Over the past 10 years, consistent na nagbibigay siya ng dividend and also growing yung kanyang dividend na binibigay. However, volatile nga lang yung kanyang dividend na binibigay. Ang last na bigay niya ng 1 peso per share ay noong 2019. And pagsapit ng 2020, dahil nga may pandemya, talagang nabawasan niya ng kalahati. And ngayon, bumalik na sa 1 peso per share. Now, let's put it into a perspective yung kanilang dividend yield na nasa 9.1%. Assuming na mag-i-invest tayo sa kanila na 100,000 pesos, natin ito for 1 year, ang ating profit na matatanggap ay nasa 9,000 pesos dito. So, sa tingin nyo guys, okay na ba itong dividend na binibigay ngayon ng ANS? Now, assuming na we are going to invest 100,000 pesos, i-invest natin ito for 5 years. At ang dividend yield ng ANS over the past 5 years ay nasa 9.4%. Ang ating final balance ay nasa 156,706 at ang ating profit from dividend ay nasa 56,700 pesos. So, meron tayong overall income na nasa 56.71%. Itong 56% na dividend income, okay na ba ito sa inyo? Ngayon puntahan natin itong exciting na part. Simula na nagbigay sila ng dividend noong 2010 and over the past 10 years, ang total returns lang ng ANS including yung dividend ay nasa 186.24%. At ang kanyang capital gains lang talaga ay nasa 101.83%. Ito yung exciting na part guys. Over the past 23 years na pag-i-invest mo dito sa ANS, ang iyong investment ay nag-return ng 3,256%. Again, ulitin ko 3,256.14%. And ang capital gains lang ng ANS over the past 23 years ay nasa 1,922.93%. Dito pinapakita na over the long run, dividend matters. Again, babalik tayo dun sa part na kung kailan sila unang nagbigay ng dividendo, which is yung 2010. Ang total returns ng ANS over the past 13 years ay nasa 640%. Samantalang SPY ay nasa 309.31% lamang. Ang capital gains ng ANS ay nasa 397.27%. SPY ay nasa 268.13%. Pinapakita dito na very clearly dividend matters always, every time.